Bigyan mo ako ng isa nito. Isang piraso ng beef tenderloin. At bigyan mo pa ako ng ilang spring onions. Tama ba? Uwa. Eto, inihanda ko na para sa'yo. Salamat. Sabihin mo sa asawa mo, ano bang iniisip niya? Ganyan ka na. Hindi ka pa niya pinapahinga sa bahay para sa pagbubuntis? Ikaw lang. Buntis ka pa. Pumunta ka pa sa palengke para mamili. Masyado siyang busy sa trabaho. Uuna na ako. Tingnan nyo, G, nagagaw ng matandang ito ang mga tao. Saksihan niyo ako. Hindi ko siya hinawakan. Siya mismo ang nahulog. Ang mga matatanda ngayon, wala ng respeto. Pera lang ang habol. Ang masamang tao tumanda lang. Masama pa rin. Hindi mukhang kunwari lang. Iyan ay ang paghinga ng mamamatay na. Anong gagawin mo? Hinawakan mo siya. Ikaw na ang may pananagutan. Ikaw na buntis. Anong ginagawa mo dyan? Mag-ingat ka. Ang mabuting tao, walang gantimpala. Tinulungan mo siya, ang pamilya niya. Hindi naman tiyak na magpapasalamat. Baka ikaw pa ang sisihin. Salamat sa paalala. Tumawag na kayo ng ambulansya para sa akin. Salamat sa iyong profesional na first aid, kaya siya nakaabot sa ospital. Tatay mo ba siya? Hindi ko siya kilala. Hindi mo siya kilala? At nagsugal ka pa para iligtas siya? Ang bayad sa ospital niya, ikaw din ang nag-advance. Kailangan ko nang umuwi. Magluluto na. Doktor, pakitingnan po ninyo. Itong lolo. Salamat. No. Si Exingwan. Talagang isang kahangahangang ina. CA Hexing 1. Pag-uwi ng asawa ko mula sa trabaho, pagkatapos sunduin si Sunding mula sa paaralan, mga 1 oras pa. Sana maabutan ko pa. Hindi ba iyon ang kotse ng asawa ko? Anak, Nanay Wang! Ako rin! Sunhao. Anong ginagawa niyo? Sa oras na ito, hindi ka umuwi para magluto. Anong ginagawa mo dito? Ikaw si Miss Xie, di ba? Umuwi ka na at magluto. Aalagaan ko si Xiaoning. Wala kang hiya. Huwag mong awayin si Mama Wang! Tinatawag mo siyang nanay. At ako ba ang katulong ninyo? Sunhao. Araw-araw mong sinasabi na nag-overtime ka, dinala mo ang anak mo para makipagkita sa kabit, di ba? Dahil nakita mo na hindi na ako kailangang mag-imbento ng dahilan para lokohin ka. Tama. Ang mahal ko si Nanan. Nagpakasal ako sa'yo. Dahil lang natatakot siyang masaktan at ayaw magkaanak. Para sa kasal. Nag-resign ako sa trabaho. Buong puso akong naging may bahay. Ganyan mo ako tratuhin. Kayong dalawang cute. Huwag ninyong awayin ang nanay at tatay ko! Tawagan na ang ambulansya. Kung hindi, dalhin natin siya sa ospital. Mahal, nakalimutan mo na tayo. May reservation tayo sa pampamilyang restaurant. Kailangan na nating umalis. Dalhin mo ako sa ospital. Pero, Ay nako, okay lang yan. Darating na ang ambulansya. Tatay, gutom na ako! Kakain kami ni Mama Wang! sige, alis na kayo.
Huwag mong awayin si Mama Wang. Ang mahal ko si Nanan, nagpakasal ako sa'yo dahil lang natatakot siyang masaktan at ayaw magkaanak. Doktor, nasaan ang anak ko? Doktor, Anong sinisigaw mo? Tia, nasaan ang anak ko? Ang anak mo, patay na. Master Fu, Nasaan ang tao? Hindi ba sinabi? Ang babaeng nagligtas kay Lolo, nakatira dito? hinanap namin pero hindi pa nahanap. Ipagpatuloy ang paghahanap. Opo. Master Fu, nasa ospital siya ngayon. Sa ospital na pag-aari mo. Pumunta sa ospital. Opo. Si Xingwan. Nagtataka ako bago mamatay si Lolo. Ano ang ipinagawa niya sa akin na ibigay sa'yo? Ano ba talaga iyon? Ang iyong anak, namatay. Imposible. Nagsisinungaling ka sa akin, di ba? Tiyak na nagsisinungaling ka. Nandoon pa siya sa loob ng incubator. Tita, nakikiusap ako, dalhin mo ako sa kanya. Pakiusap. Talagang baliw ka nga. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Hinding-hindi kita hahayaan na sirain ang kinabukasan ng pamangkin ko. Anong ibig mong sabihin? Sinasabi ko sa iyo, noong dinala mo siya, ang sanggol sa iyong tiyan ay may pag-asa pa. Pero, Ikaw ang pumatay sa kanya. huwag mong sabihin ng ganyan kasakit. Ako, ginawa ko ang aking makakaya. Tao ka ba? Ang pagtataksil ni Sun Hao, alam mo na ba noon pa? Siyempre, ang pamilya Wang ay isang pamilyang sinusuportahan ng Fu Corporation. Sa pamamagitan ni Wang Nanan, makukuha ang pamumuhunan ng Fu Corporation. Ang kumpanya ng pamangkin ko ay maaaring mag-IPO. Kung may sisihin, sisihin mo ang iyong kakulangan ng background, karapat-dapat ka lang maging isang ina na nag-aalaga ng bata. Mahal, hindi ka ba takot na si Sun Hao ay magalit sa iyo? Ang pamangkin ko sa ngalan ng ama ng bata ay pumirma na ng kasunduan ng kapatawaran. Kung hindi, sino sa palagay mo ang nag-utos? Hindi ba kayo takot sa karma? Karma? Noong hindi ka pa kasal sa aking pamangkin, marahil ay may paggalang pa ako sa iyo dahil noong mga panahong iyon, bata ka at maganda. At mataas ang pinag-aralan walang hanggan ang iyong kinabukasan. Pero ngayon, isa ka lang babaeng iniwan na walang trabaho? Matatakot ba ako sa iyo? Pirmahan mo ito, kunin mo ang iyong mga gamit, at lumayas ka sa bahay ng pamangkin ko. Hindi ako pipirma. Pasok. Anong ginagawa niyo? Bitawan mo ako. Pirmahan mo. Bitawan mo ako. Hindi ako pipirma. Hindi ako pipirma. Bitawan. Tigil na kayong lahat! Ako ay mula sa ospital na ito, punong nurse. Kung wala ang pahintulot ko, paano kayo nakapasok? Ikaw si Xingwan? Ikaw ay? Ako nga. Bingi ka ba? Lumabas kayo ngayon din. Anong ginagawa ninyo? Pumatay sa liwanag ng araw? Ikaw ang sumisigaw ng magnanakaw pero ikaw mismo ang magnanakaw. Ikaw talaga ang may sala. May ebidensya ka ba? Walang ebidensya. Paninirang puri lang iyan. Ikaw. Mapupunta sa bilangguan. Ospital ito. Ano ba ang ingay na ito? Direktor Jiang, kanina,
isang grupo ng mga buhong, pumasok sila at inapi ako. Bakit hindi ka pa tumawag ng seguridad? Palabasin silang lahat. Ikaw talaga ang may sala. Ang sinasabi mong mga buhong, siya iyon. Uwa. Ay naku! Director Jiang, hindi mo ba alam? Kanina, biglang pumasok ang mga taong ito, sumisigaw ng patayan. Natakot ako ng sobra. Hindi ganoon iyon. Siya ay hindi kumuha ng pahintulot ko at pinapalaglag ang anak ko. Pinilit pa niya akong pumirma ng kasulatan ng diborsyo. Ang ginoong ito ay nagtatanggol sa akin. Xie Xingwan, akala mo ba ang direktor ay maniniwala sa sinasabi mo? Ngayon, humingi ka ng tawad sa akin. Baka pakawalan ko pa kayo. Patahimikin mo siya. Director Jiang, tingnan mo. Sa harap mo, sinaktan niya ako. Ginoong Fu, bakit hindi kayo nagpaalam at nag-inspeksyon? Pasensya na. Ginoong Fu, Ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Fu Zikyu, ang iyong magiging fiancé. Fiancé, Direktor, nagkakamali ka yata? Fiancé ng isang matandang babae. Ano namang marangal na katayuan yan? Tumahimik ka. Mamaya ako na ipapaliwanag sa'yo. Director Jiang, bigyan mo ako ng paliwanag. Master Fu, kasalanan ko ito. Kulang ang aking pamamahala. Pasensya na sa inyo. Kayong dalawa. Kunin na ninyo agad ang sahod ngayong buwan. Director Jiang, ang head nurse ang nagutos. Wala kaming kinalaman. Ang tapang mo. At sumasagot ka pa? At kayong ilan? Huwag ninyong isiping may dala kayong mga tauhan. Dito kayo magsasagawa ng isang eksena ng pagligtas ng maganda. Kahit na ang direktor ay magalang sa'yo, hindi rin ako natatakot sa'yo. Tumahimik ka, tanga. Sa tingin ko, sanay ka na sa pang-aapi. Dahil may pamangkin kang nakikipagtulungan sa Fu Group kaya nagmamataas ka na? Ano ngayon? Ginawa mo akong head nurse. Hindi ba dahil sa pamangkin ko na may partnership sa Fu Group? Alam mo ba na ang nakatayo sa harap mo ay ang prinsipe ng Fu Group? prinsipa, Siya si President Fu. Isang matandang babae? Paano siya makakakilala kay President Fu? Binalaan na kita noon, pero sobra kang mayabang. At sa harapan ni President Fu, sinabi mo na ginawan mo ng masama ang kanyang fiancé. Bahala ka na. Sa legal department na. Opo. President Fu, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Dalhin ninyo. President Fu, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Paumanhin, President Fu. Paumanhin, Miss Shi. Kasalanan ko ito. Susulat ako agad ng resignation letter. Ibibigay ko ang posisyon ng direktor. hindi. Ano ba talaga ang nangyayari? Naalala mo pa ba yung matandang sinagip mo kaninang umaga? Siya ang lolo ko. At siya rin ang tagapagtatag ng Fu Group. Isang napakapayak na matanda. Siya pala ang tagapagtatag ng pinakamalaking korporasyon sa bansa. Kumusta siya ngayon? Malubha ang lolo. O namatay na? Salamat sa pagpapahintulot mo na makita ko siya sa huling pagkakataon. Ito ang ibinigay sa iyo ng lolo ko. Ito ay... Hoy, anong ginagawa nyo? Tumayo ka na. Ang singsing na ito ay... Ito ang Fu Group, simbolo ng Board of Directors. Dahil nagpasya si Lolo na ibigay sa iyo ang singsing na ito, ibig sabihin ang proseso ng paglilipat ng shares ay nagaganap na. Pagkatapos ngayong gabi, ikaw na ang Fu Group, ang pinakamalaking shareholder. Anong singsing? Anong shareholder? Ano ba? Tungkol sa bagay na fiancé. Ito rin ang kagustuhan ni Lolo.
Mr. Fu, Ang mahal ko ay si Nannan. Ang pakasalan ka dahil lang natatakot siya sa sakit ayaw manganak. Ang pamangkin ko ay sa pangalan ng bata bilang ama, pumirma ng kasunduan ng pag-unawa. Kung hindi, sino sa tingin mo ang nag-utos? Sun Hao, mula ngayon, wala na tayong relasyon. Miss Xi, biglaan ang nangyari. Naiintindihan ni Mr. Fu ang iyong pag-aatubili. Handang bigyan kanya ng oras. Hindi. Oh, Ini ay utos ni Ji Fu sa akin na ibigay sa iyo ang itim na card. Pagkalipas ng 1 linggo, susunduin ka niya para dumalo sa pulong ng mga shareholder ng Fu Grupo. salamat. Musikyo. Malas, isa na naman na mukhang mahirap. Uy, kumusta? Gusto ko lang tingnan kung may angkop na damit para sa akin. Susuotin mo, oo. Miss, sa aming tindahan, ay hindi pinapayagan ang suot na, hindi disente. Saan ako hindi disente? Nakasuot ng mumurahing damit na online binili, ay walang karapatang pumasok sa aming tindahan. Kaya ngayon, hindi ko magagastos ang pera dito. Miss, ang mga taong katulad mo, marami na akong nakita. Hindi na kailangang magpanggap na mayaman. Tayo, huwag na nating sayangin ang oras ng bawat isa. Uy, yung bagong intern. Ikaw, dito mo siya asikasuhin. Tuwing may ganitong, nagpapanggap na mayaman. Malas talaga. Huwag mo na itong alalahanin. Ako'y isang ordinaryong babae mula sa simpleng pamilya. Gusto kong mag-ipon para bumili ng isang mamahaling palda. Ano, alin ang gusto mong subukan? Sabihin mo lang sa akin. Kukunin ko para sa iyo. Sige, tingnan ko ito. Angkop na angkop sa iyo ang set na ito. Pero Ano? Pero itong set na ito ay ang pinakamahal na set sa aming tindahan. Wala iyon, balutin mo na lang para sa akin. Mali ang sinabi ko, hindi naman na ang palda namin ay masyadong mahal. Ikaw ang mahirap, pero hindi ka tumatanggap ng kapalaran. Habarin mo na ang damit. Para hindi, mamaho ang damit ng amoy ng kahirapan. Sobrang sama mo naman. Ikaw na lang ang mag-ingat sa sarili mo. Kung ang performance mo ngayong buwan ay hindi pa rin umabot sa target, pwede ka nang umalis. Wala iyon. Pakibalot mo na lang ang mga ito para sa akin. Ano? Ang ibig mong sabihin ay, itong huling set. Ang ibig kong sabihin ay lahat ng sinubukan ko kanina. Imposible, paano ka nagkaroon ng black card? Nako, ako, para lang mag-ensayo, baguhan, intern, ang bagal ng kilos. Ako na lang po ang mag-aasikaso sa inyo, magbayad na tayo. Sige, ihanda na po ang mga damit ng VIP natin. Ipak ang mga nasuot niya, lahat ng damit. Ay, ang mga damit na iyon, talagang bagay sila sa inyo. Ipak muna para sa akin. Siya ang gusto kong magbayad. Babayaran ko muna siya bago ako pumunta. Hindi mo naintindihan. Siya ang gusto kong magbayad.
Kaya lahat ng benta sa iyo na, di ba? Salamat po. Uy, ikaw ba? Hindi mo kilala boses ko? Fu Xiao. Sige, hindi na kita asarin. Tapos na ang proseso ng paglipat ng shares. Ikaw ngayon ng Fu Group ang bagong chairman. Pwede ka bang pumasok ngayon? Ako, presidente? Ang pinakamalaking shareholder ng Fu Group ay nagbago na dalhin ang project proposal, Lang Lagub. Pumunta agad sa Fu Group Opo. Jiang Cheng. Magbabago na ang panahon. Ito ay? Ito ang aming minanang Jade Pendant. Kailangan nating gawin ang lahat para mapalapit sa Fu Group ang bagong presidente. Kung makakapag-EPO ang Sun Group, ay depende sa bagong presidente na yon. Kung talagang magtagumpay ang IPO, Ipinapangako ko, sa akin, magkakaroon ka hindi maubos na kayamanan at karangyaan. Ang bagong presidente ng Fu Group. Totoo ba ito? Hindi pa naginip. Hoy, mukhang mas mabilis ang balita ng iba kaysa sa amin. Alam na ang Fu Group nagpalit ng presidente, kaya't nagmamadali sila mangakit ng mayamang asawa. Ito ba si Xie Xingwan? Si Xingwan? Hindi pala ikaw, kasing dakila ng inaakala ko. Katatapos lang malaglag ang bata, ay mayaman na agad ang karelasyon. Wala kang karapatan banggitin ang anak ko. Huwag kang magpakatanga. Sinasabi ko sa'yo. Pumunta ako ngayon para sa Fu Group para makipag-usap tungkol sa partnership. Kung masira mo ito, kaya mo bang panagutan? Sun Hao. Mas masahol ka pa sa hayop. Dati, para sa'yo ay isinakripisyo ko ang pagkakataong mag-aral sa ibang bansa at huwag mong kalimutan na ginamit mo ang lalaki sa labas, babae sa loob na dahilan para mauto ako. Para ibigay ko ang aking patent sa'yo. Kung hindi mo ginamit ang patent ko para itatag ang kumpanya, baka hanggang ngayon ay nagtatrabaho ka bilang maliit na guwardiya. Ikaw, huwag kang manirang puri. Xie Xingwan, alam ko, gusto mo akong mabawi. Nagagalit at nahihiya, gusto mo akong hilahin sa iyong mababang antas. Pero, ikaw mismo ang pumatay sa ating anak. Anong dahilan? Ang mayroon ako para patawarin ka? Ikaw, Ate, alam kong hindi ka kontento. Ninakaw ko ang asawa mo. Hindi mo ba narinig ang isang kasabihan? Ang hindi mahal, ang tunay na kabit. Kaya, ang nasa tiyan mo, ang tunay na anak sa kasalanan. Nanan, okay ka lang? Pinalo mo ako? Si Xingwan, mukhang sobra-sobra na ang pagpapakita ko ng magandang mukha sa'yo. Sino ang may lakas ng loob na mag-away sa Fu Group? Vice Presidente Chen, buti nandito kayo. Ang babaeng ito, gustong sirain ang partnership ng Sun Corporation at Fu Group. Ano sa palagay ninyo, ano ang dapat gawin sa kanya? Nakatanggap ng balita na ngayong araw ay may bagong presidente ang darating sa kumpanya. Siya kaya? Miss, kayo po ay... ako po ang darating ngayong araw para mag-report sa Fu Corporation. Vice President Chen, siya ang dating asawa ko. Walang kakayahan, walang karir sa bahay lang naglalaba at nagluluto bilang may bahay. Para maghiganti sa akin sinadya niyang pumunta rito para hadlangan ang kooperasyon ng dalawang pamilya, Miss. Alam mo ba kung saan ito? Fu Corporation. At alam ko rin na si Vice President Chen ngayong araw ay may mahalagang bisita. Tama ba? Siya ba talaga ang biglaang presidente? Xie Xingwan, alam ng lahat ngayon ang unang araw ng bagong presidente ng Fu sa kanyang panunungkulan. Paano? Gusto mo bang sabihin na ikaw ang bagong presidente ng Fu? Ang lakas ng loob mo at wala kang hiya.
Ay, hindi biro iyon. Nagkasala tayo sa sikat na bagong presidente ng FU. Hindi ba ibig sabihin nun ang Sun Group natin ang plano na mag-IPO ay tuluyan ng nawala? Sige. Miss Shi, kahit mapanganib ang hakbang na ito, malaki ang tsansa ng tagumpay. Kahit ako, si Chen ay hindi maaring hindi humanga sa iyong tapang upang magpanggap na bagong presidente ng FU Corporation. Alam mo ba ang kahihinatnan ng pagagalit sa FU Corporation? Paggalang at pagkapantay-pantay. Paglikha ng halaga ng sama-sama. Hindi ba yan ang korporasyon ng FU na matagal nang isinusulong at isinasagawa na kultura ng kumpanya? Bakit kay Vice President Chen wala akong nakikitang kahit na ano? Iyan ay isang malaking biro ikaw. Xie Xingwan. Ano bang karapat dapat igalang? At anong halaga ang kaya mong likhain? Xie Xingwan, ang negosyo ay hindi laro ng bata. Ikaw ay nakatakdang maghugas ng mga damit sa bahay, buong buhay mo at mag-scrub ng inidoro. Kaya, Vice President Chen, ang inyong FU Corporation, kailangan pa ba ng janitor? Saksi ako. Si Xie Xingwan noong nagtatrabaho siya bilang katulong sa bahay ko, ang paglilinis ng banyo ay napakalinis. Naniniwala ako kaya niyang gawin ang lahat ng banyo ng FU Corporation na walang kahit isang alikabok. Kahit ang janitor ng FU Corporation ay hindi basta-basta makakapasok ang sinumang tao, lalo na ang babaeng ito na puno ng kasinungalingan na taga-probinsya. Mga taong mapangmata. Anong sinabi mo? Security guard, lumapit kayo. Palabasin ang babaeng nagpapanggap na bagong presidente sa labas. Pigilan mo siya. Ang babaeng puno ng kasinungalingan ay dapat bigyan ng mabigat na parusa. Miss Shi, sumama ka na lang sa akin ng maayos. Huwag mong gawing masyadong pangit ang eksena. Bitawan mo ako. Tingnan natin. Sino ang may lakas ng loob na hawakan siya? Titingnan ko. Ang apo ng pinakamayaman, si Fu Zikyu. Tapos na. Ang babaeng ito talaga, ang bagong presidente. Ako'y mapapahamak dahil sa inyo. Huwag kang matakot, nandito na ako. Vice Presidente Chen, isa na naman ang naghahanap ng kamatayan. Alam mo ba kung sino siya? Wala akong pakialam kung sino siya. Vice Presidente Chen, ngayon, ang FU Group, kung hindi maayos ang paghawak, mahihirapan akong isaalang-alang. Ang Sun Group at kayo, ang susunod na partnership, kung magpapatuloy ba ito ng maayos? Nanakit! Ang mga security niyo ba ay patay? Bakit hindi ninyo siya itaboy? Bakit? Naawa ka? Natatakot ako na magkaproblema ka. Alam mo ba kung sino ako? Kinakatawan ko ang pinakamalaking, isa sa mga partners ng FU Group, Sun Group. Lalakas ang loob mong saktan ako? Hindi kaya siya ang bagong presidente ng FU Group? Bakit parang hindi siya natatakot? Ang biglang dumating na presidente ay babae. Siya ay bata pa. Tiyak na siya ay isang intern na wala pang balbas. Ginalit mo ako. Ibig sabihin, kalaban mo ang buong FU Group. Maghintay ka ng kamatayan, bata ka. Sun Group. Tama. Ngayon ay dinala namin ang minanang Jade Plaque para ibigay sa FU Group sa bagong chairman. Vice Presidente Chen, paano mo nagawa? Protektahan ang taong ito. Kumplena. Baka naman, naaakit ka kay Xie Xingwan? Ikaw, Sa pagkakaalam ko, ang Sun Group, 85% ng mga proyekto ay umaasa sa FU Group sa malawak na suporta ng resources. Masasabi, kapag ang FU Group tinapos ang partnership, ang Sun Group ay mababang karote sa loob ng ilang minuto. Bakit sa inyong mga bibig, naging ang FU Group ay nagmamadaling makipag-partner sa inyo? Ganun pala. Ang walang hiya. Oo nga, paano naging walang kahihiyan? Kuya Hao,
Hindi naman totoo ang sinabi niya, di ba? Paano mo nalaman? Sino ka ba talaga? Sa tingin mo, ang partnership ng Sun Group at Fu Group dapat bang ipagpatuloy? May karapatan ka bang gawin iyon? Ako, Siya, isang marunong lang magluto at maglaba. May bahay na pabigat. Ano ang alam niya? Talaga namang ikaw, Shi Xingwan, may diskarte. Ang bilis mong makipaglandi sa iba? Si Xingwan, sinasabi ko sa iyo, hindi pa tayo kumuha ng divorce certificate. Sa batas, mag-asawa pa rin tayo. mga walang hiya. Fu Group ay hindi makikipag-deal sa isang tulad mong taong mababa ang moralidad. Narinig mo ba? Seguridad? Dalhin ang dalawang ito na nagkakagulo at palabasin. Xie Xingwan, ang cute-cute mo naman. Akala mo ba nakabit ka sa mayaman? Kapag dumating ang panahon na ipapalista sa stock market ang Sun Group, iyak ka ng iyak sa akin. Wala ring mangyayari. Mr. Sun, baka hindi ninyo narinig ng mabuti. Ang Fu Group ang kontrata ng pagtatapos ng partnership sa inyo ay ipapadala bukas sa inyong kumpanya at gusto pa ninyong mag-IPO? Sa susunod na buhay pa, Ikaw, bakit kayo nakatanga diyan? Palabasin ninyo ang dalawang ito. Xie Xingwan, bukas sa civil registry tayo magkita. Sinasabi ko sa iyo, wala nang posibilidad na magpakasal muli. Paumanhin, Miss Xie, naging bulag ako sa iyong halaga at nagkasala ako sa iyo. Ang hindi nakakaalam ay walang kasalanan. Kakasimula ko pa lang bilang presidente ng Fu Group, kaya hindi pa gaanong pamilyar. Sa pag-unlad ng kumpanya sa hinaharap, depende pa rin sa tulong ni Vice President Chen. Oo. Sige. Tara na. Sa wakas, hinintay ko na matay na ang matandang iyon. Ang posisyon ng bagong presidente ay akin na. Xi Xingwan, hindi ka magtatagal sa iyong tagumpay. Asawa, itong si Xie Xingwan, hindi ba nagsisisi ayaw na hiwalayan ka? Buti naman at marunong siyang umintindi. Alam niya na ang Sun Group natin malapit ng mag-IPO, ayaw bitawan ang masarap na oportunidad. Ano naman ako? Wala kang alalahanin, mahal. Tiyak na hindi ako sasama sa kanya itong pabigat magpakailanman. Pero hindi ba natin na-insulto si Vice President Chen? Sabi niya ang Sun Group walang pag-asa na mag-IPO? Sino ba siya? Akala ko ang dating chairman ng Fu Group pagkatapos mamatay, siya ang papalit. Sayang nga, biglang pumalit ang isang baguhan. Pero wala tayong dapat katakutan sa kanya. Basta sa bagong chairman sa welcome party, pagkatapos ng ilang araw, makipag-ugnayan sa kanya. Ang Sun Group natin ay mag-IPO, ay malapit na ring mangyari. Sige, halika. Pakiusap. Lumapit ang bride sa groom. Maging sweet kayo. Oo, ganyan. Lumapit pa kayo. Oo, ganyan. Ganyan dapat. Simula ngayon, kayo ay mamumuhay ng masaya magkasama. May asawa na ako. Kailan ba talaga nagbago? Bakit? Ayaw mo bang bitawan? Hindi naman. Mas excited pa nga ako sa diborsyo. Kasi ano? Kasi may fiancé pa ako naghihintay sa akin. Ganito parang gumagawa tayo ng masama. Hintayin kitang makipaghiwalay. Xie Xingwan, kahit diborsyo na, hindi mo kailangang magbihis ng ganito. Baliw. Bigyan mo ako ng pabor.
ng kilos mo. Ang bilis. Nakakuha ka na agad ng sugar daddy? Sinaktan mo ako? Utang mo sa akin. Hindi lang itong sampal. Nakita mo na, di ba? Hindi siya inosenteng bulaklak, puro lason ang babae. Sa iyo, para lang sa pera mo. Talaga? Ang galing ng timing. Sakto. Medyo mayaman ako. Ikaw? Isa't isa, puro baliw kayo. Tama na, wag na mag-aksaya ng salita. Pasok na. Kayong dalawa. Pagkatapos pumirma, ito ay nangangahulugang. Ang inyong kasal ay tapos na. Sandali. At ito pa. Kasunduan sa paghahati ng ari-arian. Xie Xingwan, huwag mong isipin na hindi ko alam ano ang balak mo. Pagkatapos ng diborsyo, kukunin mo ang aking bilang chairman ng Sun Group kalahati ng ari-arian. Ang ganda ng iniisip mo. Pagkatapos ng diborsyo ng magkabilang panig, panatilihin ang bawat isa sa kanilang ari-arian. Panatilihin ang bawat isa sa kanilang ari-arian. Hindi magkakaroon ng paghahati ng ari-arian. Tama. Ibig sabihin, lahat ng ari-arian sa aking pangalan ay wala ng kinalaman sa iyo. Anong ari-arian ang nasa iyong pangalan? Si Xingwan, kasunduan sa paghahati ng ari-arian, pinirmahan mo na, ang anak ay akin na, sa huli, sa tingin ko sino pa ang gugustuhin ka walang kakayahan, walang ari-arian, na segunda mano. Sa tingin ko, ako lang ang handang pakasalan ka. Anong gagawin mo? Talagang karapat-dapat si Amusun. Ang kamalayan, sa pagprotekta, sa sarili, ay napakalakas. Ikaw. Si Xingwan, kasunduan, sa paghahati ng ari-arian, pinirmahan mo na, ibig sabihin, umalis kang walang dala. Sa tingin ko, hanggang kailan ka magmamalaki? Si Amusun naman ay nakatipid sa akin ng maraming problema. Anong ibig mong sabihin? Wala, sana pagkatapos nito, hindi mo pagsisisihan ang desisyong ginawa mo ngayon. Pagsisisi. Sa tingin ko, ang dapat magsisi ay si Xie Xingwan. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ang Sun Group ay mag-IPO sa susunod na buwan. Naalala ko na ang Fu Group ay sinabi ng Vice President na kakanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan sa Sun Group, lahat ng pakikipagtulungan. Si Chen Zhongli ang ano ba siya? Akala niya na si Chairman Ren pagkatapos mamatay siya na ang pumalit. Kaya hindi ba siya napigilan ng bagong chairman? Kaya naman, basta't makakonekta ako sa bagong chairman at makabuo ng ugnayan, hindi lang mababawi lahat ng kooperasyon ko sa Fu Group, kundi magkakaroon din ako ng pagkakataon para ma-IPO ang Sun Group. Ano sa tingin mo kung bakit pinapirma ka ng Property Division Agreement? Ngayon, para maliwanagan ka bago ka mamatay? Xie Xingwan, ang natitirang buhay mo ay mabubuhay sa pagsisisi at sama ng loob. Talagang inaabangan ko na makita ninyo ang mukha ng bagong chairman. Bukas ay ang Fu Group bagong chairman ng welcoming party. Sayang nga lang, walang invitation ay hindi makakapasok. Ikaw ngayon maaari kang mag-apply bilang janitor. Sapagkat, ikaw ang pinakamagaling sa maging katulong sa iba. Salamat sa payo, Miss Wang. Magkita na lang tayo sa party. Bagong chairman? Anong nangyayari? Bakit wala man lang balita tungkol sa kanya, kahit kaunti? Hindi lang ikaw, pati si Vice President Shen ng Fu Corporation. Bago ito, walang alam tungkol dito. Akala nila na pagkatapos mamatay ng dating chairman, siya ang papalit. Si Vice President Shen ng Fu Corporation ay inaasahan niya. Ngayon, nabigo ang pag-asa niya. Handa ka na ba? Kung makakapasok tayo sa high society. Depende na lang ngayon. Tara.
Kinakabahan ka ba? Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako palagi. Pero higit sa lahat, karapat-dapat ba talaga ako sa lahat ng ito? Kasama na ang nararamdaman mo para sa akin. Bakit? Hindi mo pa rin ba siya makakalimutan? Ang mga nakarating dito ngayon ay mga taong kilala sa mundo ng negosyo. Mag-ingat ka sa sasabihin mo. Hindi ako si Xie Wan, na walang muwang sa mundo. Alam ko kung ano ang dapat sabihin, at kung ano ang hindi dapat. Pasensya ka na. Kapag nag-IPO na ang Sun Group, sa oras na iyon, lahat ng tao ay mag-iisip ng 2 beses bago magsalita sa atin. Lalo na si Xie Wan, yung lalaking nakasama niya. Ang kahihiyan na dinanas ko, tiyak kong ipaparanas ko sa kanya ang dobleng kahihiyan. Naniniwala akong lahat ay interesado sa bagong chairman ng Fu Group. Hindi ko kaya. Wala kang dapat ipag-alala. Nandito ako. Basta gusto mo, ako ay lagi mong sekretaryo. Tara na. Secretary Fu. Bigyan natin ng palakpakan ang may-ari ng 40% na bahagi ng Fu Group, ang bagong chairman. Paano nangyari iyon? Ikaw sinadya mo akong lokohin, di ba? Bakit ka nagulat, Mr. Sun? Naalala ko sinabi ko sa'yo magkita tayo sa party. Tagal na, no? Ako si Fu ZQ. Fu ZQ si Fu na pinakamayaman. Imposible, itong babaeng si Xie Wan. Paano naging posible? Makikipag-ugnayan sa ganitong uri ng tao? Fu Zikyu, yung pinakamayamang si Fu, ang apo na laging nasa ibang bansa. Bumalik na rin siya. Xie Wan sinadya mo akong lokohin, di ba? Siya ba ang artista na inarkila mo? Para maghiganti sa akin. Talagang malaki ang ginastos mo. Kung ganoon, hayaan mo akong magpakilala. Ako ay mula sa Fu Group, ang bagong chairman, si Yaxing Van. Sinadya mo akong pagtawanan, di ba? Ano ngayon? Talagang babae. Ibig sabihin, sa ilalim ng pangalan ko, lahat ng ari-arian ay wala nang kinalaman sa iyo. Anong ari-arian ang nasa ilalim ng pangalan mo? Kaya noong una, nang walang pag-aalinlangan, pumirma ka sa kasunduan ng paghahati ng ari-arian. Hindi ba ito ang kagustuhan ni Jason? Ako lang ay tumutulong sa iyo na matupad ang isang maliit na nais. Ito ba ang inyong malaking presidente ng Fu Group, Pandaraya, at sinaktan ang bata sa sinapupunan, at niloko mo akong pumirma sa isang hindi patas na kasunduan sa diborsyo, Xie Wan, ang sama ng puso mo? At naglakas loob ka pang sabihin iyan. G, Sun, ang iyong mga ginawa, G, ay ibinabalik mo sa biktima. Talaga nga, ang bawat paglabas mo ay nagpabago sa aking pananaw, sa sangkatauhan, sa pinakamababang antas ng moralidad. G. Son, sa tingin ko, ikaw ay isang apo. Hindi mo makuha ang Fu Group ari-arian na nasa ilalim ng chairman. Ito ay sarili mong kasalanan. Seguridad, dalhin ninyo ang dalawang ito pababa. Bitawan mo ako! Kaya kong lumakad ng mag-isa. Pasensya na, napahiya kayo sa akin. Bilang ng Fu Group, bagong chairman. Ang bagong chairman ng Fu. Ako iyon. Vice Presidente Chan. Anong ibig mong sabihin? Miss Xie.
Ngayon, dapat mo akong tawaging Presidente Chen. Vice Presidente Chen, sa tingin ko, pagkatapos mamatay ang pinakamayaman, hindi mo nakuha ang posisyon ng chairman. Nababaliw ka na ba? Dala mo ang iyong 10% bahagi. Naguutos ka pa sa may-ari ng 40% bahagi, Presidente Zai. Dilatan ninyo ang inyong mga mata at tingnan ninyo ako. Si Chen Zhongliang ay mayroong Fu Group 45% bahagi. Paano nangyari iyan? Mula pa sa simula, sa tingin ko si Vice Presidente Chen. Hindi. Presidente Chen ay tiyak na hindi ordinaryong tao. Ikaw, sumasabay sa Agos Balimbing. Si Xing Wan. Sa tingin ko, hanggang kailan ka pa magiging mayabang? Miss Xie, ang pakiramdam ng bigong pag-asa. Masakit, di ba? Ang pakiramdam ng bigong pag-asa. Hindi ba ikaw ang pinakamarunong? Matigas ang bibig mo. Ang taong lihim na bumili ng mga bahagi. Ay siya. Nanalo ako sa taya. Parang kayo hindi nagulat. Hindi ka ba nagtataka? Hindi mo mahanap yung 15% na shares nasaan ng may-ari? Ikaw ba? Hindi. Nagpa-imbestiga ako. Wala kang anumang shares sa pangalan mo. Tiansong, masyado kong kilala si Xie Xingwan na babaeng iyan. Nagpapanggap lang sila. Hindi alam ng napakatusong si Chen Zong. Alam ba niya? May mga nakatagong clauses pa. Ayon sa testamento ni Fu Shoufu, Miss Xie Xingwan, pagkatapos mamatay ni Fu Shoufu ay makakakuha ng Fu Group 40% ng shares. Kapag si Xie Xingwan at si Fu Ziqiu naging mag-asawa, makukuha ang natitirang 15% sa kabuuan, 55% ng shares. Imposible. Mukhang may sumipsip sa maling tao. Ha 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 ha. Itong si Chen Zhongliang nabaliw na yata. Miss Shi, tinuturing mo ba kaming lahat na tanga? Ang testamentong ito ay peke. Mga ginoo, dito. Walang selyo ng Fu Group. Buti na lang alam ko na ang matandang fox na ito, matagal na akong pinagbantaan. Noon pa man ay iningatan na niya ang selyo at itinago. Ito ang tanda na ibinigay sa akin ni Fu. Totoong ito nga ang tanda. Pero sino ang nakakaalam kung hindi ninyo pinatay si Fu at pagkatapos ay ninakaw? Peke ang testamento at sadyang pumatay. Nakatawag na ako ng pulis si Xingwan. Sa buong buhay mo sa bilangguan ka nagugugol. Fu Ziqiu, para manahin mo ang Fu Group na kipagsabwatan kay Xi Xingwan at pinatay si Fu. Pulis, sila iyan. Ang lipunang ito may batas pa rin, Xie Xingwan. Ikaw na babaeng ito, ang desisyon kong hiwalayan ka noon ay talagang ginawa ko ang pinakamatalinong desisyon. Huwag kang matakot. Nandito ako. Pulis, anong ibig mong sabihin? Pulis, mali ang inaresto ninyo. Sila ang dapat. Ikaw ba si Chen Zhongliang? Oo. Di tama. Suspetsado ka sa sinadyang pagpatay. Sumama ka sa amin. Ano? Peke na testamento at sinadyang pagpatay, mali ang inaresto ninyo. 6 na buwan na ang nakalipas. Nalaman mong may sakit sa puso ang lolo ko. Kaya naglagay ka sa kanyang gamutan ng gamot na may quinidine. Dahilan para bumilis ang tibok ng puso niya. Nahimatay siya sa kalye. Sabi ko, tama ba? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Gusto ko lang itanong, Ji Chen, isang taong walang kasaysayan ng sakit sa puso, bakit may talaan ng pagbili ng quinidine? Bakit mo ginawa iyon? Anong ebidensya ang mayroon ka? Wala na ang tao ngayon. Ano pang ebidensya ang meron para patunayan na may quinidine siya sa katawan? Ikaw. Matanda? Hanggang kailan ka magpapanggap? Chen Zhongliang. Nabigo ka sa akin. Siya. Hindi ba siya namatay sa atake sa puso? Namatay na ba? HMP. Mukhang sinadyang maglabas ng pekeng balita. Kumagit na ang malaking isda. Bakit buhay ka pa? Ikaw ay dapat. Nadismaya ka, no? Ano ba talaga ang nangyayari? Alam ni Lolo noon pa man. Ang panloob na alitan sa Fu Group, si Chen Zhongliang ay naghahangad ng posisyon ng chairman. Kaya, sa tulong ni Chen Zhongliang, ang mga nakakalat na shares ay tinipon lahat para sa iisang pamamahala. Alam mo na noon pa, Bakit ka nagagalit? wala. Medyo biglaan lang para sa akin. Hindi mo inaasahan na hindi lang ako buhay. Dinala pa kita. Ang ebidensya ng tangkang pagpatay.
Ikaw at ikaw, kayong lahat. Mga traidor kayong lahat. Masipag at masigasig na nagtatrabaho para maabot ang posisyon ng VP. Pero ikaw, para sa kanya, ibinigay mo lahat ng shares sa kanya. Isang estranghero. Ah, ganun pala. Dumadaan lang siya. Ang swerte naman, nakuha mo lang ang pagka-chairman. Lakas ng loob, Chen Zhongliang, para mapilitan akong magbitiw at makuha ang posisyon. Nilason mo ako ng patago. Kung hindi ko, lahat ng shares ibinigay sa asawa ng apo ko. Ilalabas ka ba? Chen Zhongliang, sumama ka sa amin. Hindi, Fu Shoufu. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Fu Shoufu. Xie Xingwan, bakit lahat ng maganda nasa iyo? Bakit ang ganda ng kapalaran mo? Hindi ito patas. Sveta? Noong buntis ako, namimili, ikaw, kasama ang anak mo, pumupunta sa ibang babae. Ito ba ay itinuturing na swerte? Nagka-miscarriage ako. Ikaw, nanonood lang. Noong panahong iyon, swerte ba ito? Buong puso kong inalagaan ang pamilya. Lahat. Noong itinuring akong katulong. Ito ba ay swerte? Imposible. Sinungaling ka. Bakit may ganyang duwag na lalaki? Hehe. Para sa ganyang lalaki, ang pinakamahusay na paraan ay hayaan siyang makita ang taong dati niyang hinamak, laging nasa itaas. Sunhaw, lahat ng sakit ko, ikaw ang may kasalanan. Mula ngayon, bilang chairman ng Fu Group, sa pagkakakilanlan ko, hakbang-hakbang, mula sa inyo, lahat ay babawiin ko. Wala na. Wala na talaga. Hindi ba sinabi ko sa'yo na suyuin ang bagong chairman ng Fu Group? Bakit? Nag-anunsyo sila na bawiin ang pondo at hindi na makikipagtulungan. Xingwan. Xingwan, mag-umpisa tayong muli, okay? At ang anak natin. Suning, nakalimutan mo ba? Ikaw ang kanyang ina. Miss kanya. Ana? Hambe, Sunhaw, paanong kaya mong banggitin iyon? Ang anak ko, sa iyong maingat na pagtuturo. Itinuring mo akong yaya, at tinawag na ina ang iba. Siya yon, siya ang nanligaw sa akin. Xingwan, alam mo naman, ikaw lang ang nasa puso ko. Hindi pa kita nakita noon na napakawalang hiya mo at duwag. Ikaw, babae? Pinalo mo ako? Si, Xingwan, alam ko na mapapatawad mo ako. Guwardiya, ilabas ninyo ang dalawang ito. Hinding-hindi na sila papasok sa mga lugar na may kaugnayan sa Fu Group kahit isang hakbang. Wag. Saan ka pupunta? Mahal, masyadong nagmadali ang pagpapakasal natin. Oo. Hindi mo pa ako napapanligaw. Xingwan, papakasalan mo ba ako? Si, ay,